Sa ating huling pag-aaral in the Gospel of John, tinapos po natin on John chapter 2 with the supernatural insight of the Lord Jesus Christ sa puso at pananampalataya ng mga taong sumusunod sa Kanya. Natutunan po natin that ang ating Panginoon Hesukristo, during the days of His flesh or during the days of His incarnation and ministry, siya po ay gumagawa ng maraming mga himala. At dahil po dito, ang sabi po ng Biblia, sumusunod sa Kanya ang mga tao. Gayunpaman, hindi natuwa ang ating Panginoon sa mga sumusunod po sa Kanya. Dahil ang kanilang pananampalataya, ayon po sa nakita at nabasa ng ating Panginoong Hesus sa kanilang mga puso at isipan, hindi talaga totoo o tama ang motibo ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ng Biblia, kung itataas po natin ang basa sa Juan 2, talatang 24, pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa puso nila. Now, it is interesting that natapos po ang John chapter 2 sa salita na tao. Hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya ng mga tao. At natapos po ang John 2 sa salitang tao dahil pagdating po natin sa John chapter 3 verse 1, ang unang salita na binanggit po dito ay yung salitang tao. May tao na ang pangalan ay Nicodemo. Kaya sabi po dito sa versikulo 1, may isang taong na nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno o ruler ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Parasayo. Dito, nais po maipresenta po sa atin ni John that what he said in John chapter 2 in regards about he does not have faith in people, ngayon nais po niya ipagpatuloy po kung ano ang nasa puso ng mga tao. Pero in this case, yung tao that will be the center of verses 1 to 13 ay si Nicodemus. Now, ang tanong po dito, sino po ba si Nicodemus? Si Nicodemus po mga kapatid ay isang tanyag na tagapagturo ng Israel. Siya rin po ay masasabi po natin isang ruler or leader of the Jewish synagogue. Bukod pa ho dito, siya po ay isang Parasayo. And lastly, si Nicodemus po mga kapatid is not only a well-known Pharisee, a well-known ruler, or a wealthy individual, pero we also see in the narrative of John that about 3 times binanggit po ang kanyang pangalan, and each instance na pagkabanggit po na kanyang pangalan in the narrative of John, meron po siyang kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaugnayan in the sense that He is either defending Christ or is at the burial of the Lord Jesus and crucifixion. Dito, pagdating po sa talatang 2, ito po ang ginawa ni Nicodemus. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam namin isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos. Dahil walang makagawa ng mga himalang ginagawa ninyo, maliban kung sumasa Kanya ang Diyos. Notice mga kapatid, binanggit po ni Nicodemus, walang nakagawa ng mga himala or signs na ginagawa mo, maliban kung kasama niya ang Diyos. Yung salitang himala na binanggit po ni Nicodemus po dito is the exact same yung mga himala na binanggit po kanina in John chapter 2. Kung bakit sumunod ang mga tao. Dahil maraming himala ginawa po ng ating Panginoon. Now, notice how it says here, ayon kay John, si Nicodemus po ay bumisita kay Kristo sa gabi. In your English translation, it says, in the night, he came to Jesus. Now, it is interesting that in the Gospel of John, ang isa sa mga ilang tema ng aklat na ito ay liwanag at kadiliman.
light and darkness, morning and night. Yan po yung mga ilang tema na nakikita po natin in the Gospel of John. At tuwing binabanggit po ni Jesus yung salitang gabi in the Gospel of John, most of the time, it is always in the negative. It is never in the positive. Halimbawa, I am the light of the world. If any man will walk and follow me, he shall never walk in darkness. O yung sinabi ng ating Panginoon in John 9, habang nandito pa ang liwanag, magpatuloy ka sa iyong pagtatrabaho, pero hindi mo na magagawa ang mga bagay na ito kapag dumating na ang gabi. So darkness or night plays a huge theological message in the Gospel of John. Now, if that is not interesting, nung tinraidor ng ating Panginoon Hesukristo, or rather, nung tinraidor ni Judas Iscariote, ang ating Panginoon, tingnan niyo po ang nakalagay dito in John chapter 13. And you will see there is a theological pattern that is happening. John chapter 13, at simulan po natin dito mga kapatid, in verse 28. John 13, verse 28. Tignan niyo po nakalagay. Hindi naintindihan ng mga kasalo sa hapunan kung bakit sinabi iyon ni Jesus. Ang akala ng iba, inutusan lang ni Jesus si Judas na bumili ng mga kakailanganin sa pista o kaya'y magbigay ng limos sa mga mahihirap. Dahil siya ang tagapag-ingat ng pera nila. Pagkakain ni Judas ng tinapay, agad siyang umalis. Gabi na noon. Now, ang Gospel of John ay madalas po na tinatawag evangelistic and a spiritual gospel. Evangelistic dahil po ang motibo ni Juan kung bakit po niya naisulat ang ebanghelyong ito ay upang makilala ng mga tao kung sino si Jesus at sa kanilang pananampalataya sa Kanya, magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Pero tinawag din po ang Gospel of John bilang a spiritual gospel. Bakit ho? Dahil may mga salita, may mga pahiwatig, may mga mensahe na ibinibigay po ang ating Panginoon na hindi lang po limitado sa isang kahulugan, kundi may ikalawang kahulugan. At dito, mahuhulog sa kategorya yung double reference, yung salitang night. Historically, it is possible that bumisita si Nicodemus kay Kristo in the nighttime. Ang dahilan is various. May mga nagsasabi, bumisita po si Nicodemus kay Jesus nung gabi dahil tapos na si Jesus sa kanyang paggawa ng mga himala sa araw na iyon. Meron naman nagsasabi, it was during the nighttime dahil Jesus was less busy during this period of time. Pero it is to my understanding, mga kapatid, that it is uncertain kung bakit po bumisita si Nicodemus in the nighttime. But what we can be certain is this. Dahil po, there is a historical and spiritual context dun sa salitang gabi, maaari, nung bumisita si Nicodemus kay Jesus, he was not enlightened. He was under the forces of darkness. He was blind. He was not regenerated. Bagamat siya po ang tagapagturo, he was under darkness. Bagamat siya po ang ruler ng mga Pariseo, he was under darkness. Kagaya ng binasa po natin kanina kay Judas Iscariote, bakit kailangan banggitin ni Juan that Judas betrayed Jesus and it was night? Well, before that, sabi ng Biblia, pumasok si Satanas to influence Judas Iscariot. And the Bible teaches us, it was the night. Yan ay nagtuturo ho sa atin, mga kapatid, that yung mga nangyayari in spiritual darkness at yung mga nangyayari in spiritual light ay hindi pwede magsama. What difference or what fellowship rather does light have with darkness? And the answer is no. By that preposition, mga kapatid, makikita ho natin
that habang nag-uusap po ang dalawa, dahil si Nicodemus po ay nasa dilim, he was in the night spiritually, hindi niya makuha ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung babalikan po natin on John chapter 3, tignan niyo po ang naging sagot ng ating Panginoon in verse 3. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli." Now, have you ever wondered bakit ito ang sagot ng ating Panginoon sa kanyang katanungan? Ang sabi po ni Nicodemus, "Guro," doon palang mali na siya. Guro, teacher, rabbi, we know you are from God because no one can do the signs that you do unless God is with him. Now, instead of Jesus saying, "You're right. Ako si Emmanuel. God is with us. God is with me. The Father is with me." Pwede po niya sabihin po yung kay Nicodemus. Pero hindi yung naging sagot ni Jesus. Kung kayo ba mga kapatid ay tatanungin ng mga tao, paano mo nagagawa yung nagagawa mo? Ang sasabihin mo ba sa kanila, you need to be born again? Parang ang layo ng sagot. Bro, saan mo nabili yung kotse na yan? You need to be born again. Ang layo. So, for Nicodemus, parang nabigla siya sa sagot na yun. Ang sinasabi po ni Nicodemus dito, "We affirm, Rabbi, no one can do what you can do." And then ang sagot ni Kristo, "You need to be born again." Bakit yun ang sagot ni Jesus? Dahil kung natatandaan po natin, in John 2, sabi ho doon, nababasa ni Jesus ang puso ng bawat tao. So ngayon, ano ang nasa puso ni Nicodemus kung bakit yon ang sinagot ni Jesus? Unang-una, siya po ay Pariseo. Ano ang paniniwala ng mga Pariseo pagdating sa kaligtasan? Ano ang paniniwala ng mga Pariseo pagdating sa sino ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Ang madalas na binabanggit at itinuturo ng mga Pariseo ay ito: kung hindi ka Hudyo, kung hindi ka nanggaling sa binhi ni Abraham, hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kung hindi ka itinuli, hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kung hindi mo susundin ang kautusan, hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya kung natatandaan po natin, nung nagbabautismo po si Juan tagapagbautismo, in the Gospel of Matthew chapter 3, dumating ang mga Pariseo. Instead of matuwa sila, ang tingin po nila kay John, they were questioning him. Pero ano po sinabi ni John the Baptist? Huwag mong sasabihin na kayo ang mga nanggaling sa binhi ni Abraham, sapagkat kaya ng Diyos gawin ang mga batong ito na sila'y gawin at tawagin mga anak ni Abraham. Nang ibig sabihin, akala nila, we are of Abraham's seed. We have the kingdom. Kasi ipinangako ng mga propeta noon sa lumatipan that those who are of the seed of Abraham, those who are of the premises of David, those who are a part of that tent, ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So when you look at it from that point of view, maaari yun ang nasa puso ni Nicodemus. And yet Jesus targets him at his very theology. Mali ka, Nicodemus. Nababasa ko ang puso mo. You are not born again sa pagtutuli. You will not be able to enter to the kingdom of God through circumcision or the law or being a part of Abraham's seed. Kundi, truly, truly, I say to you, amen, amen, you must be born again. Now, how do we know yan ang paniniwala ng mga reliyosong Hudyo? Balikan po natin on John chapter 1, and you're going to notice something here. John chapter 1 verse 12. John 1 verse 12 to 13. And see what John is trying to present here.
John 1 verse 12 to 13. Ngunit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Verse 13, naging anak sila ng Diyos hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang, which means because of their Jewish heritage, o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So doon pa lang, tinatarget na po ni Juan, mali ang paniniwala ng mga Hudyo. It's not through physical Jewish inheritance. It's not through Jewish lineage or ethnicity kung bakit mapapabilang ka sa kaharian ng Diyos, kundi it must be the supernatural work of God kung bakit po tayo mapapabilang sa Kanyang kaharian. At yan po ay madalas nagkakamali ang maraming tao dun po sa terminong born again. Naririnig po natin minsan, I am a born again Christian. Ano ka? Baptist ka ba? Pentecostal ka? Born again ka ba? Ano denomination mo? Born again kami. Born again denomination. Pero mga kapatid, bagamat totoo may mga ganyang klase mga organizations, may mga ganyang klase mga grupo o sekta na kung tawagin born again, sa Biblia, kapag sinabi mo, I am a born-again Christian, it is redundant. It's redundant. Why? You cannot be a Christian unless you're born again. And when you're born again, doon ka palang tatawaging Kristiyano. Hindi po pwede, born again ako, pero Kristiyano, hindi pa ako handa. Hindi pwede yun. You cannot separate born again sa pagiging Kristiyano. Ang terminong born again, hindi po siya sekta, organization, or grupo na pwede po natin nakawin yung titulo na yon at ilagay sa ating mga sarili. Born again, mga kapatid, is a heavenly, supernatural work of the Holy Spirit to change your heart to live for Jesus. Yun ang ibig sabihin ng born again. Ngayon, itong salitang born again, I will emphasize later kung lolobin po ng Diyos, yung salitang again. Because there are theological implications po dito sa original. But let's continue on in verse 4. Nagtanong si Nicodemus, paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Yan ang unang tanong niya. Pangalawa, hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. So here is a teacher of Israel. And kapag sinabi teacher, he is the teacher. Tatandaan po natin, hindi po siya isang ordinaryong tagapagturo. He is the teacher of Israel. At ano po ang ibig sabihin po nun? Kung sa panahon po ng Reformation, si John Calvin ang kinikilalang the theologian, pagdating sa mga Pariseo, the theologian and teacher ay si Nicodemus. Ganyang katindi ang kanyang estado sa pagtuturo. Siya ang kilalang tagapagturo. He is the teacher. He is the doctor of theology. He is the theologian of Israel. Not just Galilee, not just Jerusalem, but all of Israel. And yet, sa sinabi ng Panginoon, you must be born again. Sabi niya, how? Ang nasa isip niya, physical. Paano maipapanganak muli ang isang taong matanda na? How? Now, if you're thinking carnally, physically, iisipin mo, you can't go back to your mother's womb the second time. Yan ang nasa isip ng teacher of Israel. Now, you would think, ang sasabihin ni Jesus, hindi yan ang ibig sabihin ko, ito ang ibig sabihin ko. Sana yun ang naging sagot ni Kristo. Pero hindi yun ang naging response ni Jesus. Ang sinabi ng ating Panginoon sa verse 5,
Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamagitan ng tubig at banal na Espiritu. You think the first time would have helped? Paano mo nagagawa yung nagagawa mo unless God is with you, right? You must be born again. How can that be? Ang sagot ni Jesus, you must be born of water and spirit. So if you're Nicodemus, something is getting more confusing. Ano ba talaga? Born again or born of water and spirit? Ngayon, in the period of the Christian church, ang mga naging historical interpretations sa salitang tubig at espiritu ay naging marami. Pero sa dami po ng mga interpretations, nahuhulog lang po ito sa tatlong theories. Theory number 1, ang ibig sabihin po of being born of water and of spirit ay tumutukoy po sa physical birth. Kapag ang isang babae, she breaks her water or her water broke, yun ang ibig sabihin nun. At bakit yun po ang pananaw ng iba? Because if you read verse 6, ang ipinanganak sa pamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamagitan ng banal na espiritu ay nakakaroon ng bagong buhay na espiritual. So theory number 1, ang ibig sabihin po na kailangan mo maipanganak muli sa pamagitan po ng espiritu at tubig, it refers to physical birth when a woman's water breaks. Theory number 2, ito po ay tumutukoy sa pagbabautismo sa tubig. May mga nagtuturo, hindi ka pwede ma-born again hanggat hindi ka binabautismohan sa tubig. Bakit? Daw sinabi ng Panginoon, you must be born again through water and spirit. But there's a problem with that. Dahil alam po natin sa lumang tipan, yung mga figura ng lumang tipan na naglingkod sa ating Panginoon, they were not water baptized. And yet napasama sila in Hebrews 11 as the hall of faith. Bukod pa ho dito, yung katuruan of water baptism is way too early para maintindihan ni Nicodemus. The teaching of water baptism goes near the end of the ministry of Christ, even post-resurrection. So hindi yon ang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesus. Pero dahil po si Nicodemus ay isang tagapagturo. Kapag sinabi tagapagturo ng Israel, ang ibig sabihin po nito, meron siyang itinuturo. At ano po ang itinuturo ng mga Pariseo? Ang kautusan. So ngayon, nung kinakausap po ng ating Panginoon si Nicodemus, you need to be born of water and of the Spirit. Pagdating kay Nicodemus, ang ibig sabihin po niyan, there is an Old Testament passage that deals both with water and spirit. Saan yun? Basahin po natin ang Ezekiel 36. Ezekiel 36. At simulan po natin ang basa sa talatang 25. Ezekiel 36. Talatang 25 hanggang 27. Ezekiel 36 verses 25 to 27. Tignan niyo po ang sinabi ni Yahweh. Wiwisikan ko kayong ng malinis na tubig nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan ninyo at hindi na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu at ang matitigas ninyong puso ay maging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko't mga tuntunin. From verses 25 to verse 27, ano po yung dalawang salita na nakita ho natin in John 3? Tubig at espiritu. Hindi po ito literal na tubig. Dahil sa konteksto po ng 36, ang Israel po ay masasabi po natin, matigas ang ulo,
They are spiritually dead. Pero ang sinabi po ni Yahweh through the prophet Ezekiel, there is a coming time na masusunod ninyo ang aking mga tuntunin. Pero bago mangyari iyan, kailangan mapatawad ang iyong mga kasalanan. Pero paano mangyayari ho yun? Kasi sa loob po ng Book of Ezekiel, hindi natatanggal po ang karumihan ng tao sa pamagitan po ng tubig na literal. They needed to be cleansed. Pangalawa, hindi nila masunod ang utos ng Diyos hanggat hindi ibinibigay sa kanila ang Espiritu Santo. Now, if you are the teacher of Israel, kagaya po ni Nicodemus, I believe, I could be wrong, but I believe that Nicodemus understood Ezekiel 36. Kaya lang, sa kanyang years of study, years ng pagtuturo, lahat ng itinuro niya sa mga tao, paano ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Through circumcision. By being a part of the lineage of Abraham. Pero sinabi ni Jesus, that is not how you enter the kingdom. You need to be born again. Ang ibig sabihin po ng ipinanganak sa pamagitan ng tubig at espiritu ay iisa lang po sa kahulugan ng born again. You cannot have I'm born again and have born of the Spirit and water. They're not separate. They mean the same thing. Ang ibig sabihin po nito is you need to be transformed, cleansed, renewed by the Holy Spirit. At paano ho natin malalaman na ang mga salitang ipinanganak sa Espiritu at tubig ay tumutukoy po sa paglilinis ng banal na Espiritu sa ating buhay upang magkaroon po tayo ng panibagong buhay is not only Ezekiel 36, even in the New Testament. Dito po tayo sa Tito, Kapitulo 3. Titus chapter 2, or chapter 3. Titus chapter 3, talatang 5. Titus chapter 3, verse 5. Sabi po ng Biblia, sa Tito 3:5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Or in English, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. So you see, ang ibig sabihin po ng being born of water and of the Spirit does not mean water baptism. Does not mean physical birth. What it means is kapag ang tao po ay na-born again, nilinis, binago, binuhay siya ng banal na Espiritu. Ngayon, if you go back to John 3, verse 6, John 3 verse 6, tignan niyo po nakalagay. Ang ipinanganak sa pamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamagitan ng banal na Espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Bakit madalas na binabanggit ng ating Panginoon kay Nicodemus, just in this conversation, you need to be born again. You need to be born again. Tapos ipinapaliwanag pa niya something that the teacher of Israel already knew. Kasi if you look at yung conversation, ito po yung matalinong tagapagturo ng Israel, tapos tuturuan siya ng Panginoon, there's a physical birth, there's a spiritual birth. Kumbaga ang dating, I already know that, pero Jesus is teaching him elementary principles. Nang ibig sabihin, ang lahat ho sa atin, naranasan po natin ang unang kapanganakan. Alam niyo po bakit makasalanan po tayo? Because you were born the first time. Pero ang hindi pa nararanasan ng lahat ng tao
ay yung tinatawag na second birth. Ang pangalawang kapanganakan. Yan ang sinasabi ni Kristo. Nicodemus, you're a teacher, a ruler of the Jews, but you have only experienced the first birth. Your knowledge, your theology, your credentials, your doctorates, your respect, your status is not enough to get you into heaven. You need to be born a second time. And you would think, tapos na si Kristo doon. He even adds more to the commentary. Tignan niyo po sinabi niya dito in verse 7. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. And look what he says in verse 8. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Naririnig natin ang ihip nito. Ngunit hindi natin alam kung saan nanggaling o saan papunta. Ganoon din ang sinumang ipanganak sa pamagitan ng banal na Espiritu. Now, look at the level of response ni Kristo. Be born again. Huh? Nicodemus. Jesus. Be born of water and spirit. Huh? Jesus. You need to be born again. Why? Because as the wind blows, wherever it goes, you don't know where it comes from, you don't know where it's going to go after this, so also is everyone born of the Spirit. Talagang mapapakamot na si Nicodemus. I really don't understand. But this is what he's saying. In ancient times, as many of us would know, wala pa yung tinatawag na weather channel. Ngayon, alam natin, if you look at the weather channel, is it going to be cold? Is it going to be hot? What's the wind chill? Where's it going to come? From the east, from the north, from the south? Alam natin eh, because we have technology. Pero noon, they didn't know where the wind would blow. Pero hindi yun ang punto ni Jesus. Ang punto po ni Jesus is this: as wind goes wherever it wants to go, at wala tayong control sa hangin. Hindi natin kayang pigilan ng hangin, hindi natin kayang hawakan ng hangin. It will come. We don't know where it came from, where it's going, pero kung saan dumadaan ang hangin, ito lang ang nakikita natin, yung epekto kung saan siya dumaan. Nang ibig sabihin, hindi natin alam kung sino ang pinili ng Diyos. Pero kapag ang banal na Espiritu, kagaya ng hangin, ay kumilos, hindi mo malaman kung bakit, paano nabago tong taong ito? Ano nangyari dito? Masamang taong ito ah. Sinungaling ito, chismoso ito noon, babaero ito noon, pero ano ang nangyari? They don't understand what happened to the person, but they cannot deny the evidence. Nabago siya. Now, in verse 8, when it says, ang hangin ay umiihip, yung salitang hangin na binanggit po dito is the Greek word pneuma. Yan din ang ginamit para po sa salitang Espiritu. So ang ating Panginoon, He is very, very intelligent. Kausap po niya the theologian. Pero sinabi po ni Jesus, ang pneuma, which can mean wind, breath, and spirit, will blow. So gumagamit po siya ng wordplay. He is using an analogy of the wind to explain the true wind ng banal na Espiritu. Ngayon, when looking at verse 8, kanina nung binasa po natin na sinabi ng ating Panginoon, you need to be born of water and the Spirit. Ano po yung binasa natin sa Lumang Tipan? Ezekiel 36. Pero nung sinabi ng ating Panginoon, ang hangin ay umiihip and it will go in any direction and you will have no control over it, hindi lang po ito analogy lang ni Jesus. Meron din po siya pinaghuhugutan na isang kabanata mula sa Lumang Tipan. Saan yung pastor? Kung may Ezekiel 36, ano po susunod? Ezekiel 37.
Dito po tayo sa Ezekiel 37, talatang 1. Ezekiel 37, talatang 1. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Ezekiel 37, talatang 1 hanggang 14. Napakaganda nito. Napuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at dinala ako ng Espiritu niya sa gitna ng isang lambak, maraming kalansay. Inilibot niya ako roon at nakita ko ang napakaraming tuyong buto na nagkalat sa lambak. Tinanong ako ng Panginoon, anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Sumagot ako, Panginoon Diyos, kayo lang po ang nakakaalam. Sinabi niyo sa akin, sabihin mo sa mga butong ito na makinig sa sasabihin ko. Sapagkat ako, ang Panginoon Diyos, ang magsasabi nito sa kanila, bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. Bibigyan ko kayo ng mga litin at laman at babalutin ko kayo ng balat. Bibigyan ko nga kayo ng hininga at mabubuhay kayo at malalaman ninyong ako ang Panginoon. Kaya sinunod ko ang iniutos sa akin. At habang nagsasalita ako, narinig ko ang tunog ng mga butong nagkakabit-kabit at nabuo. Nakita ko rin nagkaroon ng mga ito ng mga litin at laman at nabalot ng balat, pero walang hininga. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sabihin mo sa hangin na ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi. Hangin, umihip ka mula sa 4 na dako at hipan ang mga patay na ito para mabuhay. Kaya sinunod ko ang inuutos niya sa akin at nabuhay nga ang mga patay. Nagsitayo sila kasing dami sila ng isang napakalaking hukbo. Muling sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, ang mga butong iyon ay ang mga mamamayan ng Israel. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto at wala na kaming pag-asa, nilipol na kami. Kaya sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoon Diyos ay nagsasabi, mga mamamayan ko, bubuksan ko ang mga libingan ninyo, bubuhayin ko kayo muli at ibabalik sa lupain ng Israel. Kapag binuksan ko ang mga libingan ninyo at binuhay ko kayo muli, malalaman ninyo, mga mamamayan ko, na ako ang Panginoon. Ibibigay ko sa inyo ang aking Espiritu at mabubuhay kayo. Patitirahin ko kayo sa sarili ninyong lupain at malalaman nga ninyo na ako ang Panginoon na tumutupad ng aking pangako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So look at this. If this is correct, Jesus is alluding to 2 chapters from the book of Ezekiel. Nicodemus is a teacher. Alam niya ang Ezekiel. Alam niya ang konteksto ng Ezekiel. Alam niya ang tema ng Ezekiel. Alam niya ang katuruan ng Ezekiel. And yet, Jesus, who is the true teacher, is letting him know, you need to be born of water. Ngayon, Ezekiel 36 ang pumapasok. Pero hindi pa natapos si Jesus. Kung saan dumaan ang ihip ng hangin, ganoon din ang pagkilos ng banal na Espiritu. Pumapasok ngayong ang Ezekiel 37. The teacher is being taught by the true teacher of Israel. Ito'y nagtuturo sa atin mga kapatid. Posible sa isang taong aral sa teolohiya na hindi pa nakaranas ng born-again experience. Natatandaan ko po noon, may kasama po ako isang kapatiran mga kapatid. May hinahanap po kami ng mga resources. At yung nagbebenta ng mga resources for the church ay isang theologian. Isang Doctor of Philosophy, PhD ng Princeton Theological Seminary. In order to be a PhD theologian, just to add, aabot ka ng almost 10 years of schooling. 4 years for Bachelor of Theology, 4 years of Master of Divinity, 2 years for Master of Theology, at para makapasok ka sa PhD, kailangan maging candidate ka muna, at kapag nakapasok ka na, in order to finish that, aabutin ka ng additional 2 or 3 years. Kaya all in all, 10 years para makuha mo yung doctorate of philosophy or theology. Ngayon, nung kinakausap po namin ang doktor na ito,
Tinatanong po namin siya about the gospel. At ang sabi po niya, 10 years of study, 10 years of study. What is the gospel? Ang sagot niya, the gospel is not about your sins. The gospel is not about Jesus dying to save you from sin. This is a theologian. Kundi ang sabi niya, the gospel is Jesus saving you from all the bad things that are happening in the world. The chaos, the crisis, but not your sins. Bukod pa ho dito, sabi niya, I used to believe in Christianity, but I no longer believe what I was taught. I still go to church, sabi niya. Pero it's not for Jesus, para lang sa samahan, sa tradisyon. Yan po ay isang magandang halimbawa. Hindi maituturing ang isang tao Kristiyano dahil marami siyang alam. Hindi maituturing ang tao ligtas dahil nakatapos siya ng seminaryo. Matalino ka man o hindi, kung hindi ka nakaranas ng born-again experience, hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Yan si Nicodemus. You mean the teacher? Nasa loob siya ng templo, nagtuturo? Siya ay isa sa mga kabilang ng mga pinuno ng mga Hudyo at ng mga Sanhedrin at ng mga Pariseo, kagaya ni Gamaliel, and yet you're saying, hindi siya born again? Absolutely. At bakit po nakakatakot yun? Dahil maaari, hindi ho tayo nakatapos sa seminaryo, maaari, wala po tayo doctorate sa ating credentials, pero kung matagal ka na uma-attend sa church, posible sa isang taong ma-attend ng ilang taon sa iglesia, sa isimbahan, pero hindi pa nakaranas ng born-again experience. Meron po tayo mga kapatiran sa pang-umaga, nagpatotoo sila. 50 years ako in the church. But it wasn't after 50 years until I got born again. 50 years na sa church. 50 years nakikinig na salita ng Diyos. 50 years nakaupo. 50 years parte ng ministeryo. Pero hindi pala nakaranas ng born again experience. Yan ang problema ng mga Israelita in the book of Ezekiel. Kumakapit sila sa templo. Kumakapit po sila sa kanilang tradisyon. Kagaya po ng ating modern churches today. Basta pumasok ka na lang ng church, ligtas ka na. Uma-attend ka lang, ligtas ka na. May nagawa ka na para sa Panginoon, pero hindi yun ang itinuturo ng Biblia. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. May mga tao na kailangan papilitin para lang dumalo. May mga tao pa na kailangan magmakaawa ka para lang makinig sa salita ng Diyos. Bakit ganon? 2 questions. It's either you are backslidden and you need to repent, or number 2, maybe you're not born again. That kapag binago ka ng Panginoon, imposible na binago ka na hindi ka born again. Dahil ang pagbabago ay bunga ng born again. Nabasa ho natin yung kanina. So here, Nicodemus, biro mo, turo siya ng turo. Mapapabilang ka sa kaharian ng Diyos kapag tinuli ka. Mapapabilang ka sa kaharian ng Diyos kapag ikaw ay parte ng seed of Abraham. Pero lahat ng kanyang katuruan bumaksak lang sa kanyang ulo nung sabi ni Jesus. That's not it. You need the supernatural work of the Holy Spirit in your heart. And when that heart of stone is changed, then you will see who I really am. Kaya ang sabi po dito sa talata 9, hindi talaga natuto si Nicodemus, sabi po niya. Nagtanong si Nicodemus, paano pong mangyayari iyon? 3 beses po nagtanong si Nicodemus, how can this be?
How can a person who's old enter in? How? Hindi niya makuha. Ngayon, going back to the Old Testament, buhot pa ho sa Ezekiel 37, yung sinabi po ni Kristo kanina patungkol po sa hangin, this is not a new thing. Hindi lang po si Nicodemus ang nakarinig ng ganyang klaseng konsepto. Pati na ang pinakamatalinong hari ng Israel. Do you know who that is? Solomon. Basahin po natin ang Ecclesiastes 11. Tignan niyo ho. Ecclesiastes o Mangangaral 11. Ecclesiastes, Kapitulo 11, talatang 5. Even Solomon the preacher had something to do with this concept of wind. Verse 5, Ecclesiastes 11:5. Kung paanong hindi mo nalalaman ang direksyon ng hangin, o kung paano dumalaki ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina, ganoon din ang ginagawa ng Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. Hindi mo rin ito maiintindihan. Sabihin niyo ho mga kapatid, no wonder why nagsabi po si Nicodemus, How? And here's the answer. Unless you yourself is born again, you will not understand other born-again people. Unless you yourself is a Christian, hindi mo maunawaan ang mga ibang Kristiyano. Kung bakit po sila may nais na paglingkuran ng Panginoon. Kung bakit naglalaan sila ng oras sa Panginoon. Kung bakit po ibinibigay nila ang buong pagkatao nila sa Panginoon. Para sa iba, masyado ka radikal. Hindi mo nauunawaan. Bakit babad to sa salita ng Diyos? Basa ng basa. Bakit ganon? Bakit hindi mo nauunawaan? Kung ang ama mo ay ang Diyos Ama, dapat ganyan din ang maging bunga mo. Pero kung hindi mo nauunawaan, kagaya ni Nicodemus, how? Ang mga ibang Kristiyano, napakahigpit naman ng church. Teka lang, di ba born again ka? Born again tayo? Iisa lang ang Biblia natin? Bakit yan ang pananaw mo? Napakahigpit naman ang paglilingkod sa Panginoon Jesucristo. Lahat bawal. Kailangan maglaan ng oras, kailangan mag-commit sa Panginoon, kailangan mag-commit sa ministeryo. Lahat na lang, ang masyadong serious. Teka lang, di ba born again ka? Di ba nagbabasa ka rin ng Biblia? Bakit hindi mo nauunawaan? Kagaya ni Nicodemus, binabasa niya ang kasulatan. Kagaya ni Kristo, binabasa din niya ang kasulatan. Yung isa, alam niya ang kahulugan. Ang isa, binabasa niya superficially, pero yung ilalim noon, hindi niya alam. Why? What makes the Christian and the non-Christian different? Only one thing that separates them. Jesus. Born again. Hindi ka man mga kapatid yung pinakamatalinong tao sa mundo. Hindi man po tayo yung pinakakilalang tao sa buong mundo. Pero kung ikaw ay na-born again, kahit hindi ka kilala ng mga tao sa mundo, kilala ka ng Diyos. Dahil born again ka eh. Yun ang pinaka-importante eh. Nilait ka man ng mga tao na hindi ka matalino, hindi ka marunong, pero if you have Jesus, sapat na yun. Yun ang wala kay Nicodemus. Nasa kanya ang degree, ang estado nasa kanya, ang papuri ng mga tao nasa kanya. Kilalang kilala siya, pero ang wala sa kanya ay yung pinakahigit sa lahat, si Jesus. Kaya tignan niyo po ang sinabi ni Jesus sa talatang Gs. Sumagot si Jesus, isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel, pero hindi mo ito alam, aray. You would think that Jesus would say, teka lang Nicodemus ipapaliwanag ko sa iyo. Hindi. Ipinamukha po niya kay Nicodemus, you are the teacher,
You have years of study. Hindi mo alam ang aking sinasabi. Verse 11. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. This is the third time Jesus said this. Ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap. Now in English, you're going to see something here. In verse 11 ng English, very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. Now, tignan niyo po yung nais ko i-emphasize po dito, yung salitang we know. Why is that important? Dahil ano po yung sinabi ni Nicodemus nung una? Rabbi, we know you are a teacher from God. Pero ang sinabi ni Kristo, you're a teacher but you don't know these things. We know these things. You don't know. He's countering Nicodemus. Verse 12. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, kagaya po ng katuruan ng born again, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? In other words, kung yung simpleng elementary teaching to get you into heaven, you must be born again, hindi mo maunawaan, hindi mo matanggap, paano pa kaya yung mga iba pang mga bagay na hindi pang elementary? At ano po yon? Verse 13. Walang sinumang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Nang ibig sabihin, if you cannot accept that you need a second birth to enter the kingdom, then you will not accept that I am from heaven. O sa madaling salita, kung hindi mo matanggap ang katuruan kung paano ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos, then hindi mo matatanggap kung sino talaga ako. Kasi ano po ba ang binanggit ni Nicodemus patungkol kay Jesus? Sinabi ba niya, O Panginoon, kilala ka namin. O Diyos na nagkatawang tao, hindi. Ang sinabi ni Nicodemus, Rabbi. He's only just a teacher. He's not God to Nicodemus. He's not the Messiah to Nicodemus. He's only a teacher. So ngayon sinasabi ni Kristo, you need to be born again. You need to be born again. You need to be born again. Hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi mo makikilala kung sino talaga ako. You must be born again. Now, before I come to a close, nabanggit ko po sa inyo kanina that yung salitang born again, yung salitang again sa orihinal has a theological significance. Sa orihinal, ito po yung tinatawag genethe anothen. Yung salitang genethe means born, to be begotten, to be fathered. Pero yung salitang again na ginamit po dito sa orihinal is the Greek word anothen. Ngayon, ang salitang anothen has two meanings. Number one, taas. And number two, again. Ngayon, in the Bible, depende po sa konteksto, may mga ilang talata na gumagamit po ng salitang anothen. Kagaya po ng Mateo 27. Look at the temple from the top. Yung top na sinabi ho doon is anothen. Pero may mga ibang teksto din na gumagamit po ng anothen for the word again. Kagaya po ng Galatians 4. It uses anothen, meaning again. Pero here, if this is correct, kaya hindi maunawaan po ni Nicodemus is because Jesus was saying one thing, but he was understanding something else. Halimbawa, when Jesus says you must be born again, born anothen, Jesus may have been meaning you must be born from above. Pero ang dating kay Nicodemus, kasi anothen can mean again din, for him, born again. Huh? And then Jesus starts to explain more. You need to be born of the water and spirit. Eh hindi pa bumababa ang Espiritu Santo sa lahat ng tao. So it's a heavenly thing. And Jesus closes the conversation by saying, if you can't understand earthly things, you will not understand heavenly
things. Nang ibig sabihin, you must be born from above. Born again. Pero ang dating kay Nicodemus, hindi niya iniisip yung heavenly, ang iniisip po niya ay physically. Kaya hindi po niya makuha. At para sa atin, ang tao po ay nakatali sa kamunduhan. At hindi niya mabibitawan ang kamunduhan hanggat hindi niya nararanasan ang ikalawang kapanganakan. When you're born into this world, no one taught you to lie, you will lie. No one taught you to love the world, you do that naturally. Why? Kasi yun ang effects of the first birth. Oras mo, hindi mo may bibigay sa Diyos yan. Because nakatali ka sa mundo eh. Yan ang epekto ng first birth. But when you are born the second time, spiritually, oh, it becomes different. From loving the world to loving Jesus. From surrendering Christ, you now surrender the world for Christ. You used to love the world, now you hate it. You hate the system. Pinagdidirihan mo, kagaya ka ni Pablo, ang lahat ng aking natamo na ambitions, success, itinuring ko parang dumi. O sa isang mas literal, tae. Yung mga accomplishments ko, everything that I've earned, the success, tae lang yan sa harapan ng Panginoon. Itinuring ko yan tae, dumi. Why? Because for Paul, bilang born again, he knew that one day susunugin ang lahat ng mga bagay na ito at ang matitira lang ay si Jesus. Pastor, ano po ang matututunan po natin itong hapon? This is what we can learn. If a doctor of theology was not born again, how much more of people who attend church? Are you born again? Am I born again? Pastor, paano ko po malalaman na ako po ay born again? It begins with the word love. Do you love Jesus more than anyone and anything? Not perfectly. We can't do that. Only Christ can. But do you love Jesus more than anyone and anything? More than your husband, more than your wife, more than your children, more than your career, more than your wealth and life itself. Do you love Him? If the answer is no, you need to be born again. Pangalawa, remorse. Pinagsisisihan mo ang iyong mga kasalanan. You see yourself for who you truly are in the sight of God. Wretched. Deserving of hell. Unrighteous, unholy, ungodly. But if you don't see that, at sinasabi natin, mabuting tao naman ako eh. You need to be born again. Or, if I emphasize again on love, if you love anyone or anything above Jesus, even loving your family above Jesus, at ayaw mo, isuko yun para sa Diyos. We need to be born again. Pero how do I become born again? Ito ang usong-uso na trend ngayon. Basta sumampalataya ka, you will be born again na. Hindi. Because that means, may kakayahan ka na baguhin ang puso mo. Hindi, sabi ng Biblia, ako ang magbibigay ng panibagong puso. Ako ang magbabago sa inyo. Ako ang maglalagay ng aking espiritu sa inyo para masunod ninyo ang aking matuntunin. So, in short, hindi yun, I believe, and then na-born again na ako. Hindi ho. Kaya ka sumampalataya is because kumilos na ang banal na espiritu sa iyo. Regeneration precedes faith. Hindi faith first and then regeneration. Mali yun. Kung si Lydia nga sa Acts 16, sabi ng Biblia, nangaro si Pablo,
Pero binuksan muna ng Diyos ang kanyang puso upang matanggap niya ang mensahe ni Pablo. Kaya wag ko tayo magpapaloko sa mga ganong klaseng katuruan. Have faith and then mababorn again ka. No. Kaya ka sumampalataya is because you are born again. Kung tayo po ay born again, mga kapatid, ito ang pangako ng Diyos sa atin. Mapapabilang tayo sa kanyang kaharian. Born again does not mean you're living a perfect life. We are always in warfare. Many distractions, many temptations. We're going to fail, we're going to fall, we're going to sin. Pero ang pangako ng Diyos, ang lahat ng kanyang binuhay sa espiritual, kahit ni isa sa kanila ay hindi mawawala sa kanyang kamay. Yan ang pag-asa ng simbahan. Kung kayo'y ginising ng Panginoon sa espiritual, at dahil naniniwala tayo sa soberano na Diyos na ating pinaglilingkuran, those whom He called, regeneration, He also justified. And those He justified, He sanctified. And those He sanctified, one day He will glorify. We must be born again. As we pray.